magbago kayo ng pag-iisip. Matuto kayo sa inyong pagkakamali. Amen. Good morning mga kapatid. Nung araw, ang lahi natin, lahi ng mga ulupong. Ang tatay natin, si Satanas, yung matandang ahas. Ngayon, nung loobin na ng Diyos, ng Ama, natawagin na tayo, we are spiritually adopted sons of God. Kinupkup na tayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, nakabalik na tayo sa Ama. Ang naging kapayapaan natin, ang naging kapayapaan natin, si Kristo. Kaya tayo na-reconcile sa Ama. Siya ang naging kapayapaan natin at ang krus ng Kalbaryo ni Kristo ang nagtapos ng kalooban ng Diyos, nagganap ni Kristo. Ang pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan, bagamat ang kalooban ng Ama, maligtasan lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, hindi mangyayari. Kasi sabi sa 2 Thessalonians 2:3, meron talagang walang pananampalataya. Ngayon, nakita ng Ama kung sino yung sumasampalataya. Ngayon, hindi pa nililika ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos. Kaya ang plano niya, magkaroon ng family of God. Ang talagang plano ng Ama, magkaroon siya ng pamilya sa langit. Kaya yung ginawa niyang bahay, ang daming kwarto eh. At doon tayo titira. Ngayon, sa pagiging adopted sa natin, yung kaligtasan natin sa pag-asa, huwag mawawala. Love, always hope. Kailangan lagi kang umaasa na ligtas ka at mabubuhay ka sa pananampalataya at ang pag-ibig ang maghahari sa pagsunod sa Diyos. Kasi kaya ginawa ng Diyos, ligtas tayo sa pag-asa para paghintayin natin ng may perseverance. Kasi kung sa tingin mo, ligtas ka na, pwede ka na magwalang ya. Ligtas ka na pala eh. Hindi gumawa na tayo ng kung ano-ano. Hindi ganun eh. Kailangan yung pag-asang binigay ng Diyos sa'yo, kailangan manatili yun sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Parang ganito. Halimbawa, si RC, binigyan ko ng bahay. Sabi ko, RC, sa'yo na yung bahay na yan. Pero, aalis muna ako. Pagbalik ko, magpipirmahan tayo para maging talagang sa'yo na yung bahay na yan. Ngayon, may kontrata dyan. Pipirmahan mo rin yan. Pag hindi mo natupad ang kontrata, hindi sa'yo yung bahay na yan. Ganon din ang kaligtasan eh. Iniligtas tayo sa pag-asa. Ngayon, may kontrata. Gumawa tayo ng covenant sa Diyos. Pag hindi natin natupad yung covenant na yon, mabubura pangalan natin sa aklat ng buhay. Hindi matutuloy na magiging pag-aari ni Archie yung bahay. So, yun ang proseso ng pagliligtas eh. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos para matakot tayo. Na ang pag-asa lamang sa Diyos ang ating katibayan ng pananampalataya at pag-ibig. Ngayon, kahit nung araw tayo, mga lahi tayo ng ulupong, pinagpala na tayo ng Diyos. Kasi may covenant ng Diyos kay Abraham eh. Gumawa siya ng covenant kay Abraham, sabihin mo Abraham, pagpapalain ng lahat ng mga tao. Hindi lang Israel, pati Hentil, sa pamamagitan ng binhi mo. So basahin natin yun, Galatians 3:16. Ngayon ngay kay Abraham nga, sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos sa mga binhi. Isa lang binhi, sa binhi ni Abraham. Ba't ganito, naglolo ko? Battery? Hindi, may ilaw pa eh. At sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa iyong binhi na si Kristo. So pag nasa iyo na ang Panginoong Yesus, lahi ka na ng Diyos. Kaya ang panganay ng Ama, si Kristo eh. Kasi may lahi siya eh. May mga kapatid si Kristo, tayo yun. Kaya kung lahi ka na ng Diyos, hindi ka na lahi ng ulupong. So hindi mo nasusundin yung tatay mo. Yung tatay mo na ngayon, nasusundin mo. At ang tatay mo, isinugo yung Espiritu Santo sa iyo at si Kristo. Para mabuhay ka sa pananampalataya at pagsunod sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, lahi ka na ng Diyos. Ano sabi sa lahi ng Diyos? Acts 17:29. Acts 17:29. Yaman tayo ngay lahi na ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit sa kabiyasan at katalinuhan ng tao. So madaling intindihin to eh. Pero ang dami pa rin hindi nakaintindi. Nagtayo pa nga sila ng grupo nito eh. Pinoy mo, isipin mo lang ha.
Kasalanan na sa Diyos. Ang ginawa nila, hindi nga inisip, gumawa pa eh. Yung iba, hindi naman kayang gumawa, bumili. Bumili, di ba? Sabi ko nga, nung araw, ibinenta si Jesus Christ ni Judas, 30 pirasong pilak eh. Ngayon, ibinebenta, hindi lang si Kristo eh. Pati yung batang Kristo, pati yung nanay, pati tatay, pati mga apostol nga, ibinenta na rin eh. Pero murang presyo. O kaya sabi niya, kahit ginto lang ng ipin, pwede na ipalit dito. Kahit pilak. Ito ho ang presyo niyan. Kita nyo, samantalang 30 pirasong pilak lang ibinenta ni Judas si Kristo noon. Ngayon, ang dami na nagbebenta. Mga wholesaler pa, punta ka ng Manila. Wholesaler, ang lalaki na doon, ang liliit eh, por dosen eh. So, ang mga panahon na ng kahangalan, pinalipas na nga ng Diyos. Dadapat ngayon, ipinag-utas niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So, ito na yung time. In the last days, pinagsisisi na ng Ama lahat ng tao kasi malapit na eh. Pabababain na niya ang Panginoon para iligtas yung mga anak niya. So, kailangan makareconcile at nakareconcile na tayo. Kaya sabi sa 1 Timothy 4:10 ng ganito, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsusumikap. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. So kung ang pananampalataya natin, kung tayo iniligtas sa pag-asa, kinakailangan yung pag-asa mo na yun ay nagpapagal ka at nagsusumikap. Kasi baka mabura pangalan mo sa aklat ng buhay. Yung pag-asa mo, mawawala pag-asa mo. Pag hindi ka nagpagal, nagsumikap. Kaya sabi ng mga apostol, dahil sa pag-asa ito, nagsusumikap kami, nagsisipagpagal kami. Na may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siya tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya sure na sure ang kaligtasan natin pag sumasampalataya ka. Dahil si Kristo magliligtas sa iyo eh. Si Kristo ang advocate ng Ama eh. Nag-lawyering si Kristo sa atin eh. Siya yung ating attorney. Kaya naging karapat-dapat tayo sa Ama. Siya yung naging kapayapaan. Sabi sa Isaiah 12:26. Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ang mag-aayos ng kapayapaan sa amin. So inayos ng Ama ang kapayapaan niya sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Isinugo niya si Kristo at ang salita naging tao para magawa yung kalooban ng Ama. Para maayos, makabalik tayo sa Ama, maging anak tayo. Dahil anak tayo ng demonyo eh. Ginawa ng Ama na ang salita naging tao, pinababa niya. Para sa ganun, ganapin ni Kristo yung kamatayan ng kanyang katawan, kukunin dun ang lahat ng kasalanan, ilalagay sa katawan niya. So bayad na. Binili na ni Kristo. Ng dugo niya tayo. So may utang ngayon tayo. Para makapagbayad tayo, ano ibabayad natin? Yung buhay mo. Ano yung buhay mo? Yung dati mong buhay. Yun ang ipambabayad mo. Dahil pag hindi mo ibinayad ang dati mong buhay, wala kang bagong buhay. Kaya nung muling mabuhay si Kristo, nagkaroon tayo ng life resurrected Christ. May bago na tayong pagkatao. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isang bago ng nilalang. So pag sumasampalataya ka na, lahi ka na ng Diyos, bago ka ng nilalang. So kung bago ka ng nilalang, hindi mo na susundin yung dati mo tatay, yung matandang ahas. Ang susundin mo na ang Ama, Abba, the Father. Siya ang Ama ng mga Espiritu. At sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu Santo, magtatagumpay tayo. At tagumpay na tayo kung mananatili tayong matapat sa pananampalataya. At ang pag-ibig ang magiging susi ng pagsunod natin sa Diyos sa pananampalataya. Pag-ibig. Kaya tatlo yung mananatili. Pag-asa, hope, faith, and love. And the greatest is love. Kasi yung love is obedience to God. Yung faith, pagtitiwala sa pag-asa. Kapanatagan. Naniniwala tayo ng inaasahan natin buhay na ay tiyak yun. Kasi yung nangako, hindi pwedeng magsinungaling eh. Sabi sa Titus 1:2.
at sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. In the beginning of eternity, ang Diyos na hindi pwedeng magsinungaling. Yun ang nangako sa atin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya paghawakan mo mabuti ang kaligtasan mo by hope. Kung ikaw umaasang maliligtas ka, magpapagal ka, sabi ng mga, at kami nagsipagpagal, nagtiis dahil sa pag-asang nalalapit sa amin, sapagkat kami sumasampalataya sa Diyos. Lalo-lalo na sumasampalataya. Kasi ang tagapagligtas ng katawan si Kristo eh. Sabi sa Ephesians 5:3. Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ang nagtayo ng iglesia ang Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, ginawa siyang ulo ng katawan. At ang katawan tayo na tagapagligtas si Kristo. Ang tagapagligtas ng katawan. Kaya hindi pwedeng hindi ka kasama sa isang iglesyang itinayo ng Ama. I will build my church and gates of hell will not prevail. Hindi mananalo si Satanas. Magtatayo ang Ama ng iglesia. At ang iglesyang ito, si Kristo ang ulo. Kaya kapag wala ka sa katawan, paano ka ililigtas? Ng ulo, wala ka sa katawan. Tagapagligtas ng ano? Ang tagapagligtas ng lahat ng tao ang Ama. Kahahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. Kaaawain niya ang gusto niyang kahabagan. Romans 9:15. Sapagkat sinabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. So hindi mo pwedeng questionin. Hindi mo pwedeng questionin yung nakapako sa krus. O ba't yun, hindi naman member ng iglesia? Hindi naman na bautismo sa Espiritu, hindi na bautismo sa tubig. O ba't iniligtas? Sino kang kontra sa Ama? Gusto niyang iligtas yun, binigay ng Ama yun kay Kristo eh. Kaya sabi ni Kristo, truly, truly, I say to you today, you shall be with me in paradise. Kaya truly, truly, pag nagsalita ang Panginoon, truly, talagang sigurado yun. Dalawa yun, truly, truly. You shall be with me in paradise. Kaya pagdating ng last judgment, hindi nahahatulan yung ano na yun. Ligtas na yun eh. Nakipag-isa siya kay Kristo eh. Kaya sabi niya, Panginoon, nakapako pa lang siya sa krus. Panginoon, alalahanin mo po ako sa iyong paraiso. Oo, sa araw na ito, sinasabi ko ngayon, makakasamahin kita sa aking paraiso. Kaya pagdating doon sa third heaven, kasi ang Ama ang nandun eh, at si Kristo ang panganay, at lahat ng mga anak niya tayo. Ngayon, merong nanay tayo doon, yung New Jerusalem. Kaya kukupkupin tayo ng nanay natin doon eh. Kaya, nandun tayo sa loob ng, ng New Jerusalem. Ang nakikita natin doon, ang matandang Diyos, ang Ama. Yung matandang ahas sa labas na yun, tatapon sa dagat-dagatang ako yun eh. So, ang pangako ng Diyos sa atin is from generation to generation. Ikaw at ang iyong binhi, pagpapalain ng Diyos. Ganun ang plano ng Diyos, laging family. Hindi siya hindi siya kuripot sa pagpapala. Ikaw at ang pamilya mo. Sabi sa Deuteronomy 30:19. Ito sinasabi. Pero araw-araw natin gagawin to. Kasi now faith eh. Now faith, ibig sabihin yung faith mo ngayon. Is a substance of things hoped for. Yun yung inaasahan mo, pinaniniwalaan mo, totoo magaganap in the future. Kaya ang gagawin mo, magsusumikap ka, magpapagal ka manampalataya. At ang pag-ibig ang mag-ahari sa pagsunod mo. Ito sabi, 19 to 20. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Laging now faith eh. Ang Diyos kasi living for today. Hindi siya nabubuhay sa nakaraan. Nabubuhay siya laging ngayon. And today is the day of salvation. Laging today. Hindi na iniintindi na Diyos yung nakaraan. Nakaraan na yun eh. Yung future mo, ihanda mo ngayon. What is your future today? So yung magiging future mo, ihanda mo na ngayon. Kailan mo ihahanda? Sabi ng iba pag nagsisi pala
magpapakasama-sama muna ako. Tapos pag mamamatay na ako, Lord, sorry, pasok sa langit. Akala mo ba, ganun lang yun? May proseso yun. Pinakatanda sa laban sa araw na to na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Sino ba ang buhay? Si Kristo ang buhay. He is the life eternal. Sino ba yung kamatayan? Si Satanas, the author of sin. Siya ang iglesia ng kamatayan, si Satanas. Nagtayo rin siya ng iglesia, pastor ng mga patay. At ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So sakop ng Diyos lagi at ang iyong binhi. Pagpapalain ko ang anak ng kaanak-anakan mo to the 1,000 generation. Sabi sa Genesis 3:16. Hindi. Deuteronomy 7:9. Talastasin mo nga na ang Panginoon nating Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos na mag-iingat ng tipan at taggagawad ng kagandahan loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi to the thousands and thousands of generation. Hindi natin alam kung kailan talaga na ang yung matatapos na yung pagbaba ng Panginoong Yesus, hindi natin, pero marami na, thousands and thousands of generation na nakaraan. Yun ang promise ng Diyos yun sa mga kaanak-anakan mo, sa iyong binhi. Kaya pag ikaw naging Kristiyano, lahi ka na ng Diyos. Pati mga anak mo, magiging lahi na, at pati kaanak-anakan ng mga anak mo. Lahi ng Diyos yun. Alam niyo ba na lahat ng pamilya may lahi-lahi? May lahi talaga ng mga matatalino. Talaga makita mo, matatalino lahat. May lahi naman na matatalim na pangil. Lahi na nagpapa 5-6. Sabi sa Proverbs 30:14. Alam niyo ba dito galit na galit ang Diyos sa lahi ng matatalim na pangil? Ito yung lahi ng Rothschild. Kakita niyo yung mga nagpapapayag, sasabihin ng umuutang, hindi buhay ka pa, sinusunog kayo, kaluluwa mo sa impyerno. Kasi galit na galit ang Diyos dyan. Gumawa si Jesus Christ ng panahaling panghampas Pinasok niya yung sigaw, ginawang palengke. Alam niyo ba, pinalayas niya dyan, money changer. Yung mga magpa-5-6, yung mga lahi ng ulupong, na mga lahi ng matatalim na pangil. Nakuha ni Rothschild ang sikreto para yumaman ka magpautang. At nung magpautang siya, nakita niya na hindi pala big time yun sa tao. Magpapautang ka dapat sa presidente. Kasi ang magbabayad doon yung buong bansa Para makabayad, ang requirement, meron central bank. Kasi lahat ng bansa may central bank, di ba? So far, 3 pa lang alam ko wala yung Sudan, tsaka yung 2 sa Latin America. Wala silang central bank, hindi sila alipin. Pero lahat ng bansa, sakop ng central bank. Bayad ka. Kasi pipirma ka doon sa utang ng presidente ng bansa Kaya kita niyo yung mga presidente, utang lang sila ng utang. Bakit? Tayo rin babayad Kaya trillion mga utang, hindi naman binabalik sa taong bayan. Hinubulsa. Basahin natin yung lahi ng mga usurer. Alam niyo ba na ang mga nunong araw diyan din nagsimula? Sina Don Vito Corleone sa Italy ng Sicily, sa pang-utang rin nagsimula. Pag hindi nagbayad, ginugulpi nila, dinudurog nila yung properties. So bayad yung nangungutang. Diyan nagsimula kasi ang lakas pagkita. Biro mo, ang ibebenta mo, pere. Tubo agad ng pere. Ang ibinebenta mo pa, mga produktong prutas. Ang daming aawa sila, yung transportation, yung lugi, yung bubuhat pa doon. Ang dami mong idadagdag na presyo. Tapos ibebenta mo pa. Ang ibebenta mo lang pera Pag binenta mo yung pera, ilang percent ba? 5-6. Yung 5 piso, 6 na piso. Biruin mo yun, 5 piso, 6 na piso ka agad. Kaya sabi ng Diyos, ganito may lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak. At ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang. Upang lamunin ang duka mula sa lupa. At ang mapagkailangan sa gitna ng tao.
Ay di ba ang umuutang lang naman sa 5-6, yung mahihirap tsaka yung nagtitinda sa palengke? Kaikot. Sa Bombay sila nagpupunta. Ang Bombay, pwedeng hindi bayaran eh. Pero sa Pilipino ka naku, patay ka sa Pilipino, katakot-takot na mura. O kaya doon huwan dito sa internet. Kung ano sasabihin siya. Nagkaroon ng mga issue dyan, di ba? So galit na galit ang Panginoong Hesus. At ang pinakamayaman sa buong mundo ay ang Rothschild House. Hawak niya lahat ng buong bansa eh. May utang sa kanya buong bansa eh. Lahat ng Kranti may utang sa Rothschild eh. At hawak niya, napaiikot ni Rothschild ang Illuminati, Freemason, Bohemian, ano pa, napakarami niya napaiikot. Yung mga White Pope, Black Pope, napaiikot lahat ng Rothschild yan. Siya ang pinuno ng lahat ng grupo dito sa mundo na gagawa ng New World Order. Ang pinuno niyan, Rothschild, usurer, yung pinalayas ni Kristo sa sinagogue, yung mga lahi ng mga ulupong na matatalim na pangil. Hindi naman uutang yung mayaman sila ang magpapautang. So hirap na yung tao, para lang makapagbayad ng tuition fee yung anak, manguutang sa 5-6. Ibigay mo muna yung ATM card mo. Pag hindi mo binigay, wala akong iuutang sa'yo. Para secure. Tapos ang ginagawa pa nung iba, na nagpapautang, sila pa kumukubra ng sweldo. Kawawa. Hindi pa sumusweldo. Kaltas na doon sa 5-6. Ikaw naman, mapipilitan ka. Paano makapagbabayad ng kuryente? Paano makapagpapatuition fee? Kawawa ang mahihirap dito sa mga lahi ng mga ulupong na to na matatalim ang pangil. Kinakain ng mga dukha. Grabe. Ako, ang dami kong kilalang ganyan eh. Na yumaman talaga. Yumaman talaga. Fortuner pa nga kotse eh. Talagang yumaman ng todo dyan sa 5-6. Biruin mo, may taga-cobra pa siya. Ang dami niyang taga-cobra eh. Pero hindi rin tumagal. Namatay yung asawa niya, namatay siya. Hindi rin tumagal. Wala rin nangyari. Hindi niya rin naipamana sa anak niya yung 5-6. Kontra din sa kanya yung anak niya. Ayaw nung negosyo 5-6. Sabi niya, masama yan eh. Alam niyo, pwede magpautang sa Diyos. Yung sa mga kapatid, hindi ka magpapa-interest. Walang tubo sa mga kapatid. Itong mga ito, hindi eh. Talagang nagpapatubo ng 5-6. Ginaya ng Bombay. Kasi sa Bombay, napakahirap ng buhay doon. Kaya ang dami pumupunta dito. Dito, magpapautang lang sila. Kubra lang sila ng kubra. Nung araw, alam nyo, Bombay, nakabisikleta. Ngayon, alam nyo, tricycle in tandem na sila ngayon. Nakamotor na. Susunod, makikita mo dyan, mga nakaano na yan. Nakakotse na yan na 6-door. So balik tayo sa the promise of God is from generation to generation. Genesis 17:7. At aking pagtitibayin ang aking tipag sa iyo at sa iyong binhi. Pagkamatay mo, sa buong kalahian nila, ang tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. So ang binhi nga si Kristo eh. Naisilang na ang binhi sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang lahi ng Diyos eh. Pumili siya ng taong pipiliin niyang tao eh. Kaya sinasabi, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tumigil sa Jacob kasi si Jacob ang Israel eh. At mula sa lahi ng Israel, sa lipi ng Judah, dumaan doon hanggang pumunta kay Joseph. To the 14th generation, isinilang si Kristo. Computed na ng Ama ang lahat, naisulat na lahat. Kompleto na lahat ng bagay. It is finished, tapos na boxing. Kaya yung pag-asa natin, na minimidhi natin pag-asa ng kaligtasan, siguraduhin ng totoo sa pamamagitan ng pananampalataya. Gagawa ang pananampalataya. Dahil kung hindi gagawa ang pananampalataya, pwedeng mawala. Sabi ko nga sa inyo, ibinigay na yung kaligtasan sa atin, nasa iyo na eh. Ibinigay na, gift yun eh. Ang Diyos ang gumawa ng pagliligtas, hindi tao. So ibinigay na. Halimbawa, binigay ko kay Albert yung gift. Binigyan ko siya ng gift ng kaligtasan. Hindi nasa kanya na. Nasa iyo na yan. Hindi ko nakukunin yan.
Kasi ang kalooban ng Diyos, hindi nagbabago yan. Ang pagtawag at hindi nagbabago, o sa iyo na yan, ano gagawin mo sa kaligtasan na yan? Eh may kontrata tayong pinirma, hindi mapapaki-RC yung lupa hanggang di na susunod yung kontrata. Pagbalik ko, magpipirmahan tayo sa iyo yung bahay. Titignan ko kung nasunod mo yung kontrata. Pag hindi, wala sa iyo yung bahay. Wala sa iyo yung kaligtasan. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy 2:12. Kung tayo magtitiis, kaya sabi doon sa Romans 8:24-26, iniligtas tayo sa pag-asa. At yung pag-asa hindi nakikita, kaya hindi hintay nating may pagtitiis. Kasi kung nakikita yung pag-asa, ay pwede ka na magwalang niya pala. Ligtas na ako eh. Di ba? Ano pa gagawin ko? Ligtas na ako. O hindi magwawalang niya na lang ako. Ligtas ako eh. At tulad nung iba. Magsisisi lang pala, tatanggapin yung ligtas. Hindi magpapakawalang niya muna ako. Pag malapit na ako mamatay, o pagbaba na ang Panginoon, magsisisi na ako. Akala nila, ganun lang yun eh. 1 plus 1 equals, hindi, 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. God plus God equals 3. Yun ang computation ng Diyos dyan. At yung isa na yun, binubuo ng 3. Kung tayo magtiis at magkahari naman tayong kasama niya, kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. So, hindi nagpatuloy yung pag-asa mo sa pananampalataya, ikakaila ka ng Diyos. So, dapat ka manatili sa pananampalataya para ligtas ka. Magpipersevere ka, huwag kang mawawala ng gana. 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka hindi ka na magtiyaga, hindi ka na magpagal, ligtas ka na eh. Diba? Hindi na ako magpapagal, hindi na ako magtitiyaga. Doon ka na disgrasya. Kasi sabi sa 1 Chronicles 28:9, at ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Kasi si David, from the heart of God yan eh. Kilala ng Diyos si David, kaya siya ang pastor of Israel nga eh. Kaya kung tawagin si Kristo, son of David, mahal na mahal ng Diyos si David. Kaya sabi niya, ikaw, Solomon, na si David ang iyong ama, ay paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Kasi alam ng Diyos na maliligaw si Solomon eh. At naligaw talaga dahil sa mga asawa niya mga unbeliever. Nagtayo talaga siya ng mga altar ng mga idol worship. Eh doon di ba sabi kung lahi tayo na hindi man lamang isipin na ang Diyos ay sa ginto. Eh si Solomon hindi lang iniisipin, nagpatayo pa. Nagpagawa pa ng altar ng mga idols. Lahat ng asawa niyang idol worship, pinagtayo niya. Nag-apostasy si Solomon. Kaya ito sabi ng Diyos eh, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. So nawala yung hope of salvation mo. Hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya. Para matiyak ang salvation, 1 Corinthians 15:1 and 2. Sayang si John Ray. Kung narinig niya sana ito, di baka nabuksan siya. Ang tapang-tapang magsalita, ligtas na ako. By faith. Sure kang ligtas ka? Oo, sure na akong ligtas. Oo, talagang sure ang ligtas natin by hope. Sure yun. Para masigurado doon, you have to have faith. And the greatest is love. Kailangan sundin mo kalooban ng Diyos para maligtas ka. At para matiyak ang kaligtasan, ito gagawin mo.
1 Corinthians 15, 1 and 2. Ngayon, pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap at siya naman ninyong pinananatilihan. So you remain in faith. Sa pamamagitan naman ito, ano yung pamamagitan? Yung ebanghelyo, the gospel of Christ. Ligtas kayo. Kaya sabi, yung mga salitang itinatanim sa inyong kaluluwa, ang makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So yung mga salitang ipinamumuhay natin, yun ang kaligtasan natin. Sigurado yun yung mabubuting gawin, pupunta sa langit eh. Pagpunta sa langit, yun yung magpipresent eh. Susunod sa atin yung mga gawa natin. At ang gawa natin, gawa ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Diyos eh, si Kristo ang ating kapayapaan. At ang gawang gagawin natin, ginawa na niya. At ang krus na binubuhat natin, pinapasan niya araw-araw. Ganun kasigurado ang Ama. Kaya tapos na boxing eh. Ang gagawin mo na lang, manampalataya ka na may lubos na pag-ibig sa Diyos. Magpagal ka, magsumikap ka, sumunod na sumunod. Ang gagawin mo lang naman, sumunod na sumunod eh. Tapos na boxing eh. Sa pamamagitan ni ito'y ligtas kayo. Kung matiyagaan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sino ba nanampalataya ng walang kabuluhan? Eh di si Lucifer. Bearer of light yun, kaya Lucis. Ang dala niya, Lucis eh, liwanag. Nung magkasala siya, na-disgrasya, nawala yung Lucis. Wala na, stick na lang. Toothpick na lang natin kay Lucifer. Yun na, nakita ni Lucifer, wala na siyang pag-asa eh. Hinatulan na siya eh. Isang pagkakasala lang, wala. Ang ginawa niya, pinili niya si Satanas. Nagpakasama-sama siya. Kaya sabi ko nga eh, yung masasama dito sa mundo, magpakasama-sama na. Hindi naman maliligtas eh. Sayang yung pagpapakabuti mo. Yun naman banal naman, huwag ka naman magpakabanal-banal. Sayang naman yung kabanalan mo na binigay sa'yo. It is a gift nga eh. Binigyan ko si Albert ng gift. Hindi ko nakukunin yun. Anong gagawin ni Albert? Kailangan niya pag-ingatan yun. Pag hindi niya pinag-ingatan yun, maiwawala niya yun. O sino may kasalanan? Si Albert, iwinala niya yung gift na bigay ko eh. Binigyan tayo ng gift of life eh. Iwinala mo. Ano sabi ng mga apostol? 2 John 1:8. Mag-ingat kayo. Kita mo sinasabi lagi, mag-ingat kayo. Kasi pwedeng mandisgrasya eh. Kasi sumampol nga nito nung araw, di ba nag-idol worship ang Israel? 3,000 agad namatay. Nag-pray si Moses, Panginoon, huwag mo po silang patayin. Kung papatayin mo sila, alisin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi ng Diyos, hindi ko aalisin ang pangalan mo. Ang aalisin ko sa aklat ng buhay, yung sumusukay sa akin, yung hindi sumusunod. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ang kalaban, sarili. Di ba sabi yan nung ni yung Marcelo S. de Villar ba yun? Yung bayani na yun, ang kalaban na natin, na ating mga sarili, hindi ang dayuhan. Upang huwag niyong iwala. O sino magwawala? Si Albert ang magwawala. Winigay ko na yung kanyang eternal life eh. Hawak na niya yun, nasa kanya na eh. So dapat niyang pag-ingatan sa pananatiling pagsunod. Kailangan sumunod si Archie doon sa kontratang pipirmahan namin. Para sa kanya na yung bahay. Sa kanya na yung eternal life. Huwag ninyong iwala. Ang magwawala tayo, hindi ang Diyos. Hindi nagbabago ang kaloob at paghiran ng Diyos eh. Yung ibinigay na niya, ibinigay na niya. Binigyan niya si Lucifer ng ng grabing kapangyarihan. Hindi niya kinuha. Ang kapangyarihan na kay Lucifer pa rin. Saan ngayon ginamit ni Lucifer yung kapangyarihan? Para magtayo siya ng iglesia ng ng apatay. Siya ang hari ng kadiliman, siya ang Diyos ng sanlibutan eh. So nandun pa rin yung kapangyarihan niya. Pwede pa rin siya magkunwaring ang anghel na mabuti. Nagliliwanag na anghel. Kaya niya yun. Pinagpagalan, kundi upang tanggapin niyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng anak. So ang aral na ipangangaral mong ebanghelyo, Ama at anak. Ang ipinangangaral ngayon ng lahat ng religion, Ama lang eh. O di ba? Tingnan mo yung
Checkin nyo lahat ng religion, hindi kasama anak. Magsama naman ng anak, hindi naman Diyos, tao lang. Isinama mo pa. Lahat ng religion, lalo-lalo na yung kontra sa lagat. Yun, nagkukunwari pa nga eh. May ama, may anak, may Espiritu Santo. Yun si Confucius. Yun si Zoroastrianism. Si Bahay. Oh, ang dami, sila mismo. Yung philosophy nila mismo, ang Diyos nila. Ito, nagkunwaring na Kristiyano eh. Philippines is the only Christian country in Asia. No way. The Philippines is an idol worshippers in Asia. Not a Christian. Idol worshippers. Punta kang Pampanga, kinanong ko si Vicky. Ay, Vicky, di ba sa Pampanga ka? Tuloy pa ba rin yung paggawa nila ng mga idols? Oo, Kuya Larry, dumami pa nga gumagawa eh. Kasi wala silang mapakitaan eh. Nag-uukit sila doon ng mga idols. Binebenta nila. Pampanga yun, nandun na marami magagaling na skulptura ng mga idols. Natatandaan ko nun sa sa assessor. Nakatambay kami nun eh. Kasama ko si Manuel, kasama ko sa assessor niya si Manuel eh. Pagkatapos namin magmerienda, maglalaro na kami ng pusoy. So, sweldo na kami nun. May dumating, nagbebenta ng Santo Niño. Nandun nakatayo ako. Tapos nagbebenta ng Santo Niño. Dumaan sa amin. Tapos sabi na nagbebenta, ano ba yun? Sobrang init. Lumayo nga kayo sa akin, ang init-init. Napapalo yung Noon namang dumating ako, nagpipirma, akala ko payroll. Ano yan? Payroll ba yan? Payroll ba yan? Dumigit ako. Noon pala, nanguhula. At sabi ng mga huhula, nung dumating ako, sino sa inyo kumontra? May kumontra dito. Huwag ka kayong kumontra. Sabi ko, patay ka, demonyo ba? Akala ko, sweldo eh. Demonyo pala. Doon sa government, nandiyan ang lahat ng demonyo. Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang naman ang pinakamayaman eh. Kung hindi ka politiko, ano ka, drug dealer ka, drug lord. Pero yung mayaman, yung praise the Lord. Mas maraming mayaman doon sa praise the Lord. Pero yung drug lord din, napakayaman din yan. Kaya lang, delikado pa eh. Bayad pa sila ng bayad. Di ba? Yung praise the Lord, wala lang yun. Mag-hallelujah lang yun. Kita na maraming pera yun. Ninegosyohin niya lahat yun. Yun namang iba, gustong-gusto pa magbigay, nag-donate pa. Akala nila, nakakasunod sila sa Diyos eh. Akala nila, nakakagawa sila ng mabuti. Hindi nila alam, sinusuportahan nila sa Satanas. Akala ng mga tao, sumasamba sila sa Diyos eh. Kaya Satanas sila sumasamba. Kasaang anak lang. Kaya nga sabi ko nga, ito, opinion ko lang to, huwag niyong basta tanggapin to. Kasi isusuko na ni Kristo eh. Pagkaraan ng 1,000 taon na millennium period, magkakaroon ng last judgment. So, purong-puro na lang tayong lahat anak ng Diyos. Isusuko ni Kristo ang paghahari sa Ama. Maghahari na ang Ama sa lahat. Ito yung opinion ko. Kasi wala akong mabasa sa Bible na ang Ama tumayo eh. Nakaupo lang siya doon. From everlasting to everlasting, nakaupo siya. At ang nasa kanan niya ngayon, si Kristo. At wala pang kahit sinong tao nakakita sa Ama. Pagpasok sa New Jerusalem, doon natin makikita ang Ama. Ngayon, ito yung opinion ko. Siguro doon siya tatayo. Wala ito sa Bible ha. Opinion ko lang to. Kasi si Jesus Christ tumayo din eh. Nung pinapatay si ini-stone to death si Stephen eh. Tumayo si Kristo, tinignan na ganun eh. Ako tingin ko din tatayo ang Ama kapag isinuko na ni Kristo. Mai-excite ang Ama kasi susuko na ni Kristo pag tatayo siya, mag-i-speech siya. Ito yung opinion ko ha. Huwag niyo itong tatanggapin. Ito yung opinion ko, spiritual opinion ko to. Kasi wala, hinahanap ko talaga sa Bible kung kailan tumayo ang Ama. Kaya nga yung revelation ko, sabi nga ni Mal, akala ko din ang Ama yung nakaupo sa white throne. Akala ko yung una, ganun din eh, kasi white throne. Nung pala si Kristo yun. Sabi sa Matthew 28:19. Siguro yan din ang akala nyo, no? Yung nakaupo sa white throne, Ama. Yun din ang akala ko nung araw eh. Parang si Magdalene, sinasabi nila prostitute din. Hinanap ko talaga. Wala naman nabasa akong prostitute si Magdalene. Tsaka sabi ko, common sense. Sumusuporta si Magdalene sa gawain ni Kristo. Papayag ba Panginoong Jesus na galing sa prostitution na bibigay mo pera? Ganun na ba ang Diyos natin?
pinasasama nila si Mary Magdalene. Kasi lahat ng kasama ng Panginoon, puro makasalanan eh. Sabi niya, dumating ang manlalasing, matakaw. Ang kasama, mga masasama. Kasi Pariseo, gusto nilang kasama, mababait eh. Eh si Kristo kasi, kung hindi magsasaka, mga silots. Katulad ni Judas, silots yun eh. Tulisan yun. Tapos mga mangingisda. Tapos prostitute. Tax collector. Puro magsasama yan eh. Ito sabi niya. Kaya sinasabi ko na si Kristo yung nakaupo doon sa white throne. He will judge the living and the dead. At dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan, all authorities, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So na kanino yung authority to judge? On earth and in heaven? Na kay Kristo, kaya siya yung nakaupo sa white throne. Siya yung hahatol doon. At tayo hindi nahahatulan. Bakit? Nahatulan na tayo nung first resurrection. Yung first judgment, rapture. Kaya hindi ka nahahatulan. Ni-rapture ka na nga, ba't ka hahatulan? Yung second resurrection, yun ang hahatulan. Bubuksan yung libro. Revelation 20:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, white throne. At nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Kasi gagawa na ng bagong langit, bagong lupa eh. Kasi pag isusuko na ni Kristo kasi ang paghahari sa Ama, kailangan gumawa ng bagong langit at bagong lupa. Kasi bababa yung New Jerusalem eh. Pagbaba ng New Jerusalem doon, isusuko na ni Kristo paghahari sa Ama. Kaya wala na, hindi na nakita yung dagat. Nakita ko ang isang maputing lukluk at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit tumakas. At walang masumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, mahihirap, mga matatalino, mga politiko, mga bayani na nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Hindi tayo hahatulan ni Kristo kasi nandun na tayo sa aklat ng buhay, kaya binuksan yung aklat ng buhay to prove na ligtas na talaga tayo. At ang mga patay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. So ang hahatulan ng second resurrection, yung kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Yung nagkaroon na ng sariling pag-iisip. Si Eva at si Adan, inosente, walang isip yun eh. Sanggol sila nung likhain eh. Paano nagkaisip si Eva at si Adan? Nung kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali, gumana yung isip. Yung baby, wala namang isip yan. Paano nagkaisip? Maybe 6 to 7 years old, nagkaisip na yan. Maybe on the 12 years old, accountable na yan. Oh, ang tingin ko ganun, dapat gagawa sila ng batas ayon din sa Bible. Gawa sila ng batas na ang age of accountability 12 years old, pag nagkasala ikulong mo. Ngayon yung underage o yung minor age, 18 below tama 'yun. Kasi 18 above, major na 'yun. So ganun hindi yung mga senador natin kung ano ginagawa. Ayon sa harapan ng luklukat at nabuksan ng aklat at nabuksan ng ibang aklat at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay hinatulan ayon sa bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At kaya nga sabi ko, buti nasa urn si baby. Kasi sa rapture, doon siya magmumulo, doon siya lalabas sa urn eh. Glorified body. Kasi kung sa dagat ka namatay, Kristyano ka, sa dagat ka lalabas. Kaya sabi, eto eh, ibinigay ng dagat ang kanyang patay na nasa kanya. At ibinigay ang kamatayan at ang Hades, ang patay na nasa kanila. So yung mga sutel, o yung masasamang espiritu na tao,
masama spirit nila, hindi justified, inilalagay yun sa Hades. Hindi sa ilalim ng altar sa langit. Nasa Hades sila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang gawa. At ang kamatayan at ang Hades ibinulad sa dagat-dagatang apoy. So akala natin, yung Hades part of hell lang yun. Kumbaga sa halimbawa, nagkasala si RG, ikinulong sa city jail. Tapos, Ilisilia Electrica siya sa Muntinlupa. So nun nga, pag masama ka, sa Hades ka muna. Pero pag Ilisilia Electrica ka na, second death mo na, sa dagat-dagatang apoy na. So inihanda na Diyos sa dagat-dagatang apoy, sa demonyo lang at sa mga anghel niya. Eh kaso, meron talagang walang pananampalataya kasama. Sabi sa sa 2 Thessalonians 3:2. At upang kami ay maligtas sa mga taong walang katuwiran na masasama. Sapagkat hindi lahat mayroong pananampalataya. So hindi lahat may pananampalataya. Kaya mapalad tayo na bigyan ka ng pananampalataya. Kasi ang nasa tao ngayon, hindi kasi pananampalataya. Kuro-kuro. Para sila mga Hapon ngayon eh. Kuro-kuro. Kuro-kuro lang yon. Imagination lang ng isip niya. Idea. Idealistic sila. Eh, ang nakita kong idealistic, si John Lennon. Kasi si John Lennon, nagbabasa yan ng libro ni Karl Marx, Communism. Na-influensya si John Lennon. Kaya sabi niya, imagine there's no heaven. Since if we try, no hell below us, above only sky. Imagine, the people. Di ba? Ini-imagine niya na walang langit, walang lupa, na nagkakaisa lang ang lahat. Alam mo yung imagination niya, magkakatotoo yun. Pero sa mga anak ng Diyos lang yun. Puro peaceful na lahat. Kaya lahat ng kaloob na nga, mawawala. Yung tongues, titigil eh. Yung kaalaman, karunungan, mawawala eh. Sapagkat hindi na kailangan yun eh. Doon na tayo mabubuhay forever and ever sa new heaven and new earth. Mag-aari doon yung kapayapaan, kabanalan doon. And we shall live happily ever after. Amen.